Sana po ay nakikita po ninyo mga kababayan ang kamalian ng ipinarehistro nitong puno na nagpapakilalang Diyos. Itong huli na kanyang ipinarehistro na pangalan ng kanyang samahang pangrelihiyon. Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Kailan mo niya pinarehistro yung kapatid na Ramil? 1994. Tandaan po yung petsa, mga kaibigan. 1994, ipinarehistro itong iglesia ni, Englishin ko na lang, hirap na hirap ako doon sa YHWH at ni YHWSA HMS. Gusto ko yun dahil may SM eh. And Perindulo, Incorporated. Incorporated. Slip of the tongue. Oh. Pero meron silang meron silang pangangatwiran niya, kapatid na Michael eh. Ibahagi po natin sa mga kababayan natin. Ito na po mga kababayan. Tungkol po doon sa nabi ni Brother Eli na ang totoong pangalan daw po na opisyal na pangalan ng iglesia na nasa Bible ay Iglesia ng Diyos kay Kristo. So, tanong ko lang po kasi napanood ko, so bakit po pinalitan ng yung mahabang pangalan ngayon? Alin pong mahabang pangalan? Yung pong, basta yung pong parang abbreviation. HWH ba yan yung mga... Sa tanong ko po ba't pinalitan? Kasi po, di po ba, ang sabi ni Brother Eli, ang tamang iglesia na opisyal na pangalan ng iglesia na sinasabi niya na nasa Bible ay ang iglesia ng Diyos kay Kristo. So, bakit po naging, naging iglesia ni, hindi ko po kasi kabisado ni YH, something like that po, W. Brother Danny. Opo. Gusto ko lang na maliwanagan yung nagtatanong, Brother Danny. Opo. Pinalitan daw natin kasi may utos ang Supreme Court na yung ating pangalan huwag maging similar doon sa nagrereklamo na grupo umaangkin ng Iglesia ng Diyos, di ba? Opo. Alam mo ba yon, kapatid? Yun po ang... utos ng Supreme Court yung palitan. Kaya pinalitan namin. Ginawa namin, ginrego namin. Pero hindi na pwedeng sabihin ngayon na yun ay kapareho. Dahil yung kanila Tagalog, yung amin Greek at saka Hebrew. Ayun. Pero hindi namin pinalitan. Yung pa rin yun. Iglesia ng Diyos din yun. Yung pa rin po yung official. Napansin po ba ninyo mga kababayan na di umano ay kaya raw po nila binago at pinalitan ang pangalan ng kanilang samahang pangrelihiyon dahil sa inutusan po sila, tandaan nyo, inutusan daw po sila ng Supreme Court. Iripaso natin konti, kapatid na Michael, no? Opo. Kasi yung ipinarehistro nila noong 1980, idinimanda ng suhay. Opo. Yung dati niyang relihiyon. Dahil merong hawig yung pangalang ipinarehistro nila doon sa suhay. Kaya nagkaroon ngayon ng usapin. Hanggang sa dumating 2001, nagpasya itong Supreme Court na dapat nilang palitan itong grupong taga-palit. Ano po? Opo. Yung kanila pangalan ng kanilang iglesia. Kasi nga, ang ipinarehistro nila nung bago yung iglesia ni Yahawaha, ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. Opo. May hawig doon sa suhay ng katotohanan. Pero ang napapansin ko lang, mga kaibigan, dito po sa kanyang sinabi, sabi niya, utos ng Supreme Court yun, palitan, kaya pinalitan namin. Kailan po nila ipinarehistro yung kanilang samahang pangrelihiyon? 1994. 1994. Opo. Samantalang lumabas yung desisyon ng Supreme Court noong 2001. December yun. December 12, kung hindi ako nagkakamali. Opo. Sabi niya kapatid na Ramilo, ginawa namin, ginriego namin. Alin dito ang sinasabing Grego? Wala. Ano sinasabi mong Grinego? Saka, mayroon pa ang natawagan ng pansin kapatid na Ramilo sa pahayag ng puno. Hindi na pwedeng sabihin ngayon na yun ay kapareho. Dahil yung kanila Tagalog, yung amin Greek at saka Hebrew. Kasinungalingan na naman yan. Opo. Sapagkat iglesia ni Yahawaha, kayo nang bumigkas ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Ang nandito, Tagalog, iglesia ni Tagalog yan. Pagkatapos ang kasunod, Yahawaha. sabi niya, yan ay Hebrew. Saan ang Greek dyan? Dito, ang dapat, ang sabihin mo,
Pilipino at saka Hebrew. Opo. Ganun sana, hindi Greek at saka Hebrew. Hebrew na nga, mali pa yung yung Transliteration. Yeshua. Nako. Nung kanyang i-transliterate, Yeshua. Sumobre. Hawig sa miswa yan. Opo, miswa. Miswa. Sa bagay, ko kasi itong punong ito, kapatid na Ramil. Ay, oo. Niluluto lagi yan. Tinitinda. Doon sa Miswa. Pero hindi tumitigil sa pagpapalusot itong puno, kapatid na Ramil. Nagpapakilala ng Diyos. Doon sa pangalan yung miswa. Opo. Gusto pa yata haluan ng bihon. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin yung puno na nagpapakilala ng Diyos ng sanglibutang ito. Yung pa rin po ba yung sinasabi niyo na official ng pangalan natin? Hindi official, kundi yun ang registered na name. Ganun. Hindi official, kundi yun ang registered na name. Ganun. Hindi official, kundi yun ang registered na name. Ganun. Sa pagkakataong ito ay may nagtatanong po doon sa puno na nagpapakilala ng Diyos. Ang itinatanong, yun po bang iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa, Hamasayaha Incorporated? Yun po bang opisyal na pangalan ng iglesia? Ano sagot niya, kapatid? Nakakatawag ng pansin itong sagot ng punong nagpapakilala ng Diyos. Sabi niya Hindi official, kundi yun ang registered na name. Ganun. Aba, Lumilitaw, kapatid na Michael, na iba yung opisyal. iba yung official name kaysa registered name. Opo. Ito tanong ko sa iyo. Alin ang sinasabi mong opisyal na pangalan ng iyong iglesia? Alin doon? Mga kaanib? Wala ka ng karapatan doon. O baka ang sinasabi mo, bayan ng katotohanan? Doon lang. Incorporated. Incorporated. Doon lang sa dalawa. Opo. Sapagkat sabi niya, itong iglesia ni Yahweh, hindi pala ito opisyal, kundi registered name lang. Kaya hayaan po niyong manawagan ako, kapatid na Ramil, sa mga miyembro nitong samahan na ating tinatalakay. Mga kababayan po namin, mananatili po ba kayo sa ganyang uri ng samahan na yung pangalan po ng inyong samahan ay hindi naman po opisyal? Pagka hindi po opisyal, hindi tunay o hindi tunay na relihiyon sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya kanina, doon sa una nating ipinarinig na pahayag niya, ang opisyal, kompletong opisyal na pangalan ng tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ganon. Yung pangalan itong iglesia ni Yahweh, di lumilitaw na hindi nga tunay na relihiyon. At natural, kung hindi tunay na relihiyon, hindi tunay na iglesia, paano magtatamo ng kaligtasan? Sana po ay maunawaan yan. Ang totoo, kaya natin itinatago ang ganitong programa, kapatid na Ramil. Hindi para galitin o kaya awayin ng mga miyembro nitong puno na nagpapakilala ng Diyos, kundi makatulong po sa kanila. Sa kapakanan po ng inyong mga kaluluwa, mga kaibigan. Opo. Ang isa pang napakahalagang tanong, kapatid na Ramil, kung ang opisyal na pangalan ay ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. Ano ho ibig sabihin ito? Bueno, pakinggan natin siya. Ngayon, ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng tao, yon ang inirehistro niyang pangalan sa Bureau de Comercio o kaya sa Securities and Exchange Commission. O yun, mga kaibigan, narinig po ninyo, ito pinaka-atake din niya sa ibang reliyon. Yung bang iglesia na nagparehistro ng kanilang samahan sa Securities and Exchange Commission. Ano raw uri iglesia pagka ipinarehistro? Ang sabi niya, ngayon, ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng tao, ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission. Sa makatid, para sa kanya, pagka ipinarehistro sa SEC, itinayo lang ho ng tao. Hindi naman tayo sasang-ayon sa ganung paraan. Sapagkat una, tinutupad yung nating utos ng Biblia, unang Pedro 2:13, magpasakop sa gobyerno. Ang Iglesia ni Cristo, ipinarehistro natin sa gobyerno sa pagtupad natin sa utos ng Biblia. Ngayon, babalikan natin yung kanyang argumento. Pagka ipinarehistro sa SEC, ay iglesyang itinayo ng tao. Ito ang aming tanong. Ikaw, tatlo yung inirehistro mo sa SEC. Ha? How much more? Mas malalaho yan, kapatid na Ramil. Hindi iglesia ng tao na. Baka kung susundan yung argumento niya. Baka iglesia ng buhaya yan. Opo. Dahil para sa kanya, pati buhaya, dapat daw sumambat maglingkod . Tsaka, ang alam mo buhaya, naghihingi ng 20 million yun. Hindi kaya. Bueno, iwanan natin yung kapatid na Ramil. Ano raw ba ang tinatawag ng opisyal na pangalan at ano ang kahulugan nito? Pakinggan po natin siya. Umpisahan ho natin yung kahulugan ng opisyal na pangalan. Kayo, tatanungin ko, di ba meron kayong nickname? Hindi ba lahat ng tao may palayaw?
Yun ba opisyal yung pangalan? Hindi tinatanggap sa korte yun. Ang opisyal yung pangalan as a person, alin? Yung nakalagay sa inyong birth certificate. Tama po ba ako o hindi? Kung mali ako, di sumutumuto. Sigumigaw kayo. Wala ho, hindi ho kayo mag-aalalang kayo mapapahiya. Ayon po sa kanya, kumbaga sa tao ro, kapatid na Ramil, ano? Ang opisyal na pangalan ay yung nakalagay sa birth certificate. Oo. At ito raw po ang tinatanggap sa korte, hindi ho yung palayo o nickname. Tinatanggap naman natin yun eh. Okay ho, wala ho tayong Opo. tutol doon sapagkat talagang ganun po ang batas natin eh. Opo. Yung nakalagay doon sa birth certificate mo, ayan talaga ang pinaka-opisyal na pangalan mo. Sapagkat yun ang nakarehistro eh. Opo. Pero, may problema. Doon niya itinulad yung kanyang iglesia. Yung pagkakarehistro Opisyal na iglesia. pangalan. Lumilitaw. Pagkaalam ko kasi, kapatid na Michael, karaniwan pag na normal, iisa lang yung birth certificate. At yun ang pagbabatayan sa mga records nyo in the future. Opo. Opo. Pero ito tanong ko sa iyo, kung ganun nga, doon may tinulad sa birth certificate, bakit ang pangalan ng iyong iglesia ay 3? Alin ang palayaw dyan? Sapagkat sabi niya may palayaw eh. Opo, opo. At saka bakit magkaibang petsa yung pagkakarehistro ng iyong iglesia? Merong 1980. Merong isa. 1993, Bayan ng Opo. Katotohanan. Pagkatapos, 1994, yun nga po yung iglesia ni Yahawaha. Ang hirap naman ng kapatid na Ramil. Kumbaga sa isang lalaki Oho. o tao na mag-aasawa, Oho. alin ang gagamitin niya ron sa kanyang pag-aasawa? Halimbawa, magpapakasal. Opo. Buti na lang, binata pa ito hanggang ngayon eh. Opo. Ito Pwede po mag-asawa ng 3, no? Pwede. Dahil sa puro binata na karisto Opo. eh. Iba-iba edad. Di po ba? Eh, ang mas tinatanggap niya ho, yung huli, hindi yung una eh. Di mas bata siya. Kung Alam ko po, doon sa birth certificate, mga kababayan, at alam naman natin tatanggapin nila. Opo. Ang opisyal at talagang Mas credible. legitimate, Oo. yung unang ipinarehistro, 1980. sa kanya, Baliktad. Sapagkat yung 1980, wala na yun. Opo. Lumipad na yun sapagkat pinagbawalan na sa Supreme Court nun eh. yung 1993. Yung Bayan ng Katotohanan, Opo. medyo pwede pa ng konti yun. Pero bakit pa naman binago? 1994, isang taon lang, nanganak na naman. Sabi ho niya kanina, kapatid na Ramil, genriego namin eh. Sabi nga ho namin saan, ano portion doon sa iglesia ni Yahawaha? Naku, napakahaba doon. Wala pong Greek doon eh. Huwag mo paglulukuhin yung mga tao. Yung iba siguro, mapagluluko mo, nakikinig ka sa amin na ikaw nagpapakilalang Diyos. Teka, huwag mo patayin yung television mo. Nakikinig ka sa akin eh. Huwag mo patayin. Makinig ka. Itong sinasabi ko sa iyo, saan portion doon yung sinasabi mong Greek? Wala talaga eh. Ito kasi nagpapantase. Yung kunyari, pantas pero ang totoo, pantasya. Oh. At ito pa, dagdagan pa natin ang Opo. patotoo ng puno. No po? Napakangatwiran? Ito po, pakinggan yung mga kababayan. Ngayon, kung mo pinapapalitan, pinalitan ko, ginawa kong Hebrew. Ayun, iglesia ni YHWH at saka ni Yahshua Messiah. O ni Cristo Jesus, di ba? Pareho rin yun. Hello, Brother Yung Eli. sinasabing papalit-palit kami ng pangalan, di lang nakakaintindihan. Meron lang ako napansin, kapatid na Ramil, doon sa Opo. kanyang pangangatwiran. Ano, ho? Oo. Hindi pangangatwiran eh. Sapagat hindi naman matuwid eh. Hindi katwiran eh. Yung sinasabing papalit-palit kami ng pangalan, di lang nakakaintindihan. Dito, sa mga inihayag na po namin sa inyo, dokumentado mga kaibigan naghahayag po ng kanyang kababawan. Yung transliteration niya doon sa iglesia niya, Mali. mali. Isa pa, kapatid Opo. Ramil. Doon muna tayo mag-focus doon sa yung sinasabi niyang saka Yahshua. Ganun niya pinurunansyon. Sabi niya, iglesia ni YHWH at saka Yahshua Messiah. Sa punto pa lang yan, mali na eh. Doon muna sa Yahshua. Mali po eh. Sapagkat mga kababayan, bibigyan namin kayo ng konting information tungkol sa Hebrew. Ang pagbasa po kasi sa Hebrew, mula sa right, going to left. Yes po, tama po. Yun hong dulo na salita nung Yeshua, ayen, na Opo. meron pong furtive pata sa ilalim. Opo. Guhit yung Opo. ayen. Opo. Kaya yung pong ayen doon ay hindi ho pinopronounce. Ang tawag ho doon ay guttural or silent letter. Opo. Kaya yung furtive pata, kaya kaya Opo. Yeshua. Hindi ho, isa kanya, Yahshua Yahshua. Kaya katunog nung miswa eh. Yung kapitbahay ng bihon. Opo. At saka sabi niya, Messiah, kulang yung sinasabi mo Messiah. Dapat
Hamasiha. Nawala kasi yung ha. Oh. Yung definite article na ha. Napupunta sa mga banding yun yung ha. Kaya, eto ho meron siyang pangangatuyo ng kapatid Opo. na Ramil doon sa, nung ipakita natin yung transliteration. Opo, opo. Ibahagi na po natin sa mga kababayan natin. Panoorin po ninyo. Brother Eli, tanong ko lang po. Kasi po nakita ko lang po kanina na parang may mali daw po dun sa transliteration yun. Hindi. Yung transliteration, tinransliteration exactly as it is. Exactly as it is. Yung kanyang alam mo kasi naman yun, yung nagsasabi ron, hindi rin naman Hebrew yun eh. Hindi rin naman, para lang ganito yun, dahil ba, sasabihin ko, ikaw naman, table. Mali naman yung table. It is because, kasi Ilocano kasi siya eh. Di ba? Kaya table, Bible. Di ba? Pero tama yun. Brother Eli, tanong ko lang po. Kasi po nakita ko lang po kanina na parang may mali daw po dun sa transliteration yun. Hindi. Yung transliteration, tinransliteration exactly as it is. Exactly as it is. Yung kanyang alam mo kasi naman yun, yung nagsasabi ron, hindi rin naman Hebrew yun eh. Hindi rin naman, para lang ganito yun, dahil ba, sasabihin ko, ikaw naman, table. Mali naman yung table. It is because, kasi Ilocano kasi siya eh. Di ba? Kaya table, Bible. Di ba? Pero tama yun. Ano masasabi niyo kapatid na Ramil? Pangangatuwiran na lang. Opo. Iba naman ho yung transliteration kaysa doon sa pagbigkas. Opo, kaysa pronunciation. Opo. Pero napapansin po niyo ang diversionary tactic nitong punong nagpapakilalan Diyos. Ang pinupuna namin sa kanya, transliteration, mga kaibigan. Hindi nga translation kundi transliteration. Ay, baka siguro naman alam niyo yung tinatawag na translation saka transliteration. Siyempre, sabi niya Diyos at saka pantas. Transliteration, dapat alam niya yun. Opo. Ang pinupuna namin sa iyo, transliteration ng YHWH at saka yung sinasabi na Yaha, wahasaa, masayaha. Opo. Transliteration, hindi po pronunciation. Pero dito, sa kanyang pangangatwiran, iba kapatid na Michael, dinamay po. Saan ho nagpunta? Dinamay pa yung mga Ilocano. Kawawa naman yung mga Ilocano, saka yung mga Bisaya. Opo. Di ba? Sabi niya, pareho lang daw yun. Halimbawa, sinabi ng table. Tapos sinabi ng isang Ilocano na table. Table. O kaya, Bible. Yun ang karaniwan. Bible. Tapos, sinabi ng Ilocano na Bible. Pareho lang. Kawawa naman. Inaapi nito yung mga kababayan nating Ilocano Kasi itong taong ito may bukil. May bukil sa ulo. Bukil may bukil. Tsaka very horrible. Aba, pareho lang sa kanya yun. Opo, pareho lang very horrible yung iyong pangangatwiran. Di po ba, kapatid na Michael? Masyado naman mababaw. Ano ba akala mo sa mga Ilocano? Ano ba akala mo sa mga Pilipino? Na nauuto mo na lang ganon? Ulitin namin, ang pinupuna namin is transliteration. Transliteration and not pronunciation. Talagang kung may Bisaya, halimbawa sa amin, medyo matitigas yung, halimbawa, dito po, minsan naman may mga matitigas na, halimbawa, ay nagiging I sa Bisaya. Halimbawa, yung O nagiging U. Halimbawa sa amin, dito sa Tagalog, yung bading. Nagiging badeng. Ayan. Wala tayong problema doon kapatid na Michael, sapagkat pronunciation lang naman yun Opo. Pero pareho yun. Pareho yun. Bading at saka bading. Opo. Pareho lang yun. Pero pagka transliteration, yung letra. Iba. Kaya huwag kang dumaan dyan. Halatang-halata na mga Pilipino, pinagluloko mo lang. Kaya mag-focus tayo kapatid na Ramil. Kasi nung nakaraang ating telecast, may binasa kayong Aramaic at saka yung konting Greek Opo. Bigyan nyo ng pagkakataong ibahagi doon sa mga kababayan natin, lalo dito sa puno. Yung sa Hebrew naman. Doon sa Hebrew, doon tayo mag-focus doon sa Yeshua. Mali po yung kanyang pronunciation Ang sabi niya, ano sabi niya? Ang sabi niya, Yeshua. Katulog ng miswa. Yeshua, Misaya. Ginawa kong Hebrew. Ayun, iglesia ni YHWH at saka ni Yeshua Messiah. Hindi po yung kanyang pagbasa sa ipinarehistro niyang pangalan ng iglesia ang aming pinupuna, kundi, ulitin po namin, ang maling transliteration. Una, mapasin po ninyo, hindi naman po Hebrew consonant letter Samek ang nakasulat, kundi Shin. Kaya ito'y dapat na i-transliterate na SH o kaya ay S
with the inverted circumflex o pakupya. Ikalawa po, Apo. kapatid na Ramil, nakakita lang ho siya ng Hebrew letter na vav. Oo. Inakala na po niya na ito ay isang consonant. Sa tingin ko, kapatid na Michael, hindi naman naintindihan ito. Kahit nagpapakilalang Diyos ito ang Apo. pantas, hindi naman naintindihan ito yung matres leksiones. Bahala ka lang maghanap kung saan mo hanapin yan. Yung letrang vav po, kapatid na Ramil, gaya po ng inyong nalalaman, Opo. yan po ay isang consonant. Pero pagka mayroong tuldok sa gilid, yan po ay nagiging isang full vowel. Halimbawa, ang tuldok po ay nasa gawing itaas ng Hebrew letter vav. Ito po ay tinatawag na wholesome vav at dapat nabigkasing long O. Kung ang tatlong tuldok naman po ay nasa ilalim ng Hebrew letter, tinatawag po itong kibbutz and should be pronounced as short U. Meron tayong tanong dito sa puno ng relihiyong nagpapakilala ng Diyos, kapatid na Ramil. Hindi nyo ba nakita ang dot o tuldok sa left side ng Hebrew letter vav? Kaya hindi na ho ito isang consonant, kundi isang full vowel. Kahit naman nakita yan, hindi naman naiintindihan eh. Na tinatawag ho itong sirok. Oo. And it should be pronounced as long U. Ano yan? Daragdagan pa ho natin ng kaalaman nitong puno kasi nakakabasa raw siya ng Hebrew at Griego eh. Oho, Ito yun ho, yan. ang Hebrew alphabet po, kung nag-aral talaga kayo ho, noong una ay po, talaga namang ito ho ay puro consonants, Opo. walang vowel. Pero pagdating ho nitong mga masuretes ng Opo. mga 8th century AD, naggumamit hulo sila ng mga tinatawag na vowel markings. Opo. Halimbawa po, yung tinatawag nilang pata, kamets, hirek, sirey, sigol, tapos so yung holem, meron pa nung shiruk, meron pa sila ng kibbutz, at iba pa. Yan ang pinaka-vowels na. Opo, kaya sa pamamagitan nun, madaling nababasa nitong mga huling panahon. Yan ang mga nakikita natin sa mga Masoretic text. Magbigay tayo ng halimbawa, kapatid na Rebel. Yung second letter na sa Hebrew, yung bait, Opo. na po. Yung bait, pagka po sinamahan natin yan sa left side, kasi ang pagbasa po sa Hebrew, from right to left. Pagka po sinamahan ng vav, tapos merong dot sa left side, di nagiging shiruk. Pero pagka ang dot ay nasa itaas, whole yung vav, kaya it would be pronounced as O. Kaya halimbawa, bow. Pag dinobliho natin yan, magkatabi, paano pinopronounce yun? Bow. Bow. Yan ho ang tinutukoy ng mga nagpapakunwaring marunong po ng Hebrew. Reaksyon po nyo, kapatid na Ramil. Kaya nga po, dyan pa lang ho, mapapansin nyo mga kaibigan hindi totoo, sinasabi niya, siya raw po yung lukhang pantas na lalaki. Dito pala sa bahaging ito mapapansin naman ninyo kung talagang malalim ito Tayo, kapatid na Michael, ito inihahayag natin. Hindi naman ibig sabihin na itinatanghal natin ang ating sarili, na tayo mahuhusay, magagaling. Kaya lang napilitan tayo ilabas natin ito dahil sa kayabangan ito. Nagpapakunwari ho siya, akala nyo marunong talaga, dalubhasa sa wika, lalo sa Griego at Hebreo. Kaya, so we need to expose yung mga kamalian niya para mapatunayan natin at hindi naman madaya yung mga tao na nanunood sa kanya. Opo. Ngayon, mayroon siyang reaksyon, kapatid na Ramil, nung maibunyag natin yung kanyang kamalian doon sa transliteration Opo. Anong kanyang sagot ng kapatid na Ramil? Pakinggan pa natin siya. Ngayon, who is the authority? Sila ba? Hindi naman sila Hebrew Hindi ba? Para sila ang maging authority namin. O ngayon, kung yun naman ay mali ang pagkakadbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun Kung yun naman ay mali ang pagkakadbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun Adbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun natural, magkamali ka sa hindi mo wika. Napansin po ba niyo, mga kababayan, talagang kinikilala niya sa puntong ito, kapatid na Ramil? Opo. Nagkamali siya ng transliteration. Hindi nga lang direct. Kaso tuligsa sa atin. Hindi nga lang direct. Ang kanyang pinalilitaw ngayon dito, hindi raw tayo authority sapagkat hindi raw tayo Hebreo, hindi raw tayo Hudyo. Wala naman tayong claim, kapatid na Ramil, na tayo'y Hudyo. Wala po. Nakakabasa lang tayo doon sa alpabeto at saka mga salitang Hebreo. Pero ito, ibabalik namin sa iyo. Sabi mo, hindi kami Hebrew, hindi kami Hudyo. Bagamat ang bumasa nitong transliteration ay si Jo. Hudyo, dahil sa Jo ang pangalan Tsaka yung Hu, that is he in English. Kaya he is Jo. Ayun. Pero ito balik. Ikaw ba Hudyo? Ikaw ba Hebreo? Bakit ipinarehistro mo yung pangalang YHWH, ano pa yun? Dulo? At ni
Yahawa Hasaa Hamasayaha Incorporated. Ito tanong, authority ka ba? Hudyo ka ba? Ebreo ka ba? Bakit ipinarehistro mo ng ganon? O kaya, ayan ang una nating balik sa kanya. Opo. At saka, dito sa sinabi niya ito, sa pangalawa, sabi po niya, kapatid na Michael, natural daw magkamali. Halimbawa, sabi niya, sumobra ng 2 letra. Madali naman tanggalin yun eh. Kaya aminado eh. Okay. At saka sabi niya, natural lang magkamali ka sa hindi mo wika. So, indirectly, kapatid na Rabil, inaamin niya, talagang doon sa kanyang transliteration, mali siya. Bueno, kung babaguhin mo yan, yung rehistro mo sa SEC, hindi man namin pinipigilan ka. Pero maramang ituwid niya. Pero pakiusap namin sa iyo, sulatan mo naman kami. Magpasalamat siya. Magpasalamat ka. Saka, mga kababayan, ito hubang relihiyong ito ang tatanggapin yung tunay? Opo. Sa pangalan? Mali. Opo. Pangalan ho ng tunay na iglesia, paano ito magiging tunay na sa Diyos? At saka sabi niya, 2 letra lang, pwede nang tanggalin. Tingin ko, ikaw ang dapat tanggalin sa pagiging tagapamahalang pangkalahatan. Hindi naiintindihan yung kanya ipinarehistro. Ni yung terminong tagapamahalang pangkalahatan, hindi ho angkop sa kanya. Opo, sapagkat kung ito'y totoong tagapangaral, dapat naintindihan mo, hindi dapat mangahas. Meron kasing mga sinasabing Biblia, kapatid na Michael, na nagnanasang maging guro. Yung pahayag ni Apostol Pablo? Ito po, 1:7, unang Timoteo, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ito natupad sa iyo. Na mayroong mga tagapagturo, nagnanasang maging guro, hindi naman naunawaan yung kanilang sinasabi at saka yung kanilang pinatutunayan. Yung transliteration na rin sa Yesua, kapatid na Ramil. Pinatutunayan. Yung verb, akala niya nakakita siya ng verb, tinransliterate siya ng W. Hindi niya nakita yung tuldok sa left side, kaya yun ay shiruk. Pinalis yung dot, yung tuldok. Kaya nga po sabi natin, pinatutunayan, buong giting. Pero hindi naman tama. Hindi naintindihan. Baka nung maliit na bagay lang, inalis ko na yung dot dun sa yung letrang verb. At saka sabi pa nga niya kahit 2 letra kung tanggalin, sabi niya. Walang problema doon, sabi niya. Tatanggalin ka kung may karapatan kang pumasok sa langit, tatanggalin kapag ganun. Bakit po, kapatid na Ramil? Sa bagay, wala naman talagang karapatan ito sa pagpasok sa kanan ng langit. Isipin nyo, Diyos, nagsanlibutan ito, paano papasok sa langit yan? Ito sabi ng Biblia, 5:18-19 po ng Mateo. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay, kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit, datapwat ang sino mang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ito bilin ng Panginoong Sukristo, kahit tuldok, kahit kudlit, hindi dapat ibawas, lalo na letra, hindi lang tuldok, kapatid na Michael. Napakalaking pagkakamali po. At dyan, mapapansin natin, hindi nga walang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya sa lahat po ng mga kababayan nating kapatid na Ramil na napapaniwala nitong puno na nagpapakilala ng Diyos, mga kababayan po namin, sana po ay makatulong ang ganitong pagtalakay namin para po magliwanag sa inyo ang katotohanan na siyang maghahatid sa atin sa kaligtasan.